Ito, mga kababayan ko, isang bagong eksena na matutunghayan natin dito sa loob ng social media ang talaga nga ng mga nakakahindik, mga revelasyon. Actually, napakaganda ng paliwanag niya. Napakaganda ng mga explanation niya in terms of the politics. But suddenly, mga kababayan ko, medyo hindi ata angkop doon sa aking panlasa. Hindi ata angkop doon sa aking panglasa kung bakit ko ide-debunk itong tao na to. Kaya pasensya na, kailangan lang dahil medyo below the belt yung mga sinabi mo laban doon sa ating pangulo at sa ating vice presidente. Nararapat lang mga kababayan ko na mga kapatid na pag-usapan natin ito ngayon. Tara, pag-usapan natin 'yan. Eto mga kababayan ko, isa na namang content creator ng kakamping bumalangkas sa ating Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ngayon ito mga kababayan. Ito ang kanyang mga sinabi. 500 million pesos ang opisina ng Vice Presidente Sara Duterte para sa confidential funds. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang Vice Presidente ang confidential funds? At ano ba ang confidential funds? Okay, babasahin ko na lang sa inyo ang definition ng confidential funds ayon sa Commission on Audit. Pero bago niya basahin yan, mga kababayan ko, let me tell you something. Mga kababayan, hindi nyo ba balikan natin yung mga panahon balikan natin yung mga araw. Bakit ba kinakailangan ng confidential fund neto nila Pangulong Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte? Ano nga ba ang silbi ng confidential fund? At saan gagamitin ito? At ano-ano pa bang mga proyekto magagawa nitong confidential fund na hinihingi nila sa ating government o sa pinamumunuan nilang bansa? Dahil lahat naman ng presidente sa bansang Pilipinas ay gumagamit at nanghingi ng confidential fund. Ang confidential fund po, mga kababayan ko, ito yung masasabi natin na walang sino man, mga kababayan, na walang sino man ang question sa fondong ito kapag naibigay sa ating Pangulo. Pero for the first time in the history ng Pilipinas, ang Vice President ay manghihingi ng confidential fund. Bakit kailangan ni Vice President Sara Duterte ng confidential fund, mga kapatid? Yan po ang kine-question nila. Hindi lang sa Kamara, hindi lang po sa Senado, hindi lang po sa Congress, mga kababayan ko. Dahil dinidikdik nila ngayon itong ating Pangulo at ang ating Vice Presidente na bakit kailangan ng confidential fund. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, pauunahin ko po sila magsalita mga kababayan. Ang confidential funds ay funds that are pertaining or related to surveillance activities in civilian government. Remember, surveillance activity. Number 1 lang yan. Marami yan. Agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Surveillance activities. Ngayon, sa buong history ng opisina ng Vice Presidente, never nagkaroon ng confidential fund ang Vice Presidente. At ito kine-question niya na po dito sa part na to. Tandaan nyo kine-question na po niya dito sa parte na to, mga kababayan, kung inyong maririnig, mga kapatid, yung confidential fund. Bakit daw po at never in the history ng Pilipinas daw po na nagkaroon. But ito lang sa panahon na to ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kine-question niya na ang confidential fund daw po ang confidential fund. Ang confidential fund daw po mga kababayan ko na sinasabi dito ay eto, bakit daw ito mga kababayan ko ay what we call this? Bakit daw ito kailangan ibigay? Bakit daw ito kailangan magkaroon ng OBP? Ano bang pabor ng OBP? Tingnan niyo kung sasabihin nito mga kapatid. Ng opisina ng Vice Presidente, never nagkaroon ng confidential fund ang Vice Presidente. At bakit yon? Kasi meron ng confidential fund ang Presidente ng Pilipinas. So, ibig sabihin nito, Presidente lang ang may kailangan ng confidential fund. So, wala nang karapatan ang Vice President because hindi naman nanghihingi.
Ngayon sa panahon na to, nang hingi ng confidential fund si VP Sara Duterte, sasagutin natin yan mamaya mga kababayan ko. Confidential fund na yan sa mga nakaraan na presidente bago si Duterte ay nasa 250 million pesos lang. Yun ang pinakamalaki. At si Sara Duterte ngayon humihingi ng 500 million peso na confidential fund. Kung yung mga dating presidente nga natin nakukuha na 250 million peso na confidential fund lang, ang lakas loob naman si Sara Duterte na humingi ng 500 million peso confidential fund for the same purpose. Ano ba? Ito, bago po ako mag-umpisa. Sa mga kababayan po natin nanonood dito, hindi nyo po talaga maririnig yung sinasabi nila. Bisitahin nyo po ako sa aking YT. Biyahe ni Kuya TV, mga kapatid. Excuse. Ito, bakit pinupuna niya? Ito ang sagot dyan. May sagot tayo dyan, mga kababayan ko. Remember the words na sinabi niya noong unang-una. Ano, mga kababayan? Debunk natin. Para sa confidential funds. Ito Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang vice-presidente ang confidential funds? O yan, kailangan daw ba? Pinaliwanag niya rin dito. Bakit daw? 500 million pesos ang opisina ng Vice Presidente Sara Duterte para sa confidential funds. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang Vice Presidente ang confidential funds? At ano ba ang confidential funds? Tandaan nyo sinabi niya. Babasahin ko na lang sa inyo ang definition ng confidential funds. Ayon sa Commission on Audit, ang confidential funds ay funds that are pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Mandate or operation of agency. So, ibig sabihin, gagamitin ito ng isang ahensya na nagsa-surveillance. Tanong ko lang sa inyo, way back nung nag-appoint si VP Sara Duterte, mga kababayan ko, saan ba si VP Sara Duterte nahahanay? At bakit niya kailangan ng confidential fund? Ano ang bakit kailangan ng ating Vice President ng confidential fund? Kasi kine-question nitong mga tao na to na ayaw sa gobyerno, na ayaw sa pamumuno ng dalawang ito, mga kababayan ko, yung confidential fund na tinatawag natin na magkaroon si VP Sara Duterte ng 500 million confidential fund. Bakit hindi nila maibigay? Kasi hindi nila makwe-question yan. Hindi nila masasabihin na masasawatayan. Kumbaga, wala silang laban ang sinasabi nila, mga kababayan ko. Pero ang tanong ko dito, sabi niya, nabanggit niya rin doon, first time daw in the history ng Pilipinas na magkaroon daw ng confidential fund. Baka nakakakalimot po yung mga taong ito, baka hindi po nila naaalala, baka hindi po nila natatandaan na mga kababayan ko, na si Vice President Sara Duterte, mga kababayan ko, ay, eto po mga kapatid, makikinig po kayo at makikita nyo po sa screen ninyo. Eto, papakita ko sa inyo. Si Vice President Sara Duterte po ay co-vice chair of the National NTF-ELCAC, o yan Task Force Local Communist Armed Conflict, mga kababayan ko. Membro po si Vice President Sara Duterte nito. Paano ko ho nasabi? Ito po ang ebidensya. Presidente, tingnan nyo po yung baba. Mga kababayan ko. Aangal pa ba kayo? Vice President Sara Duterte is co-chairperson ng NTF. Ayan NTF, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mga kababayan, dun po membro si Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, ang presidente po ng agency na to, mga kababayan ko, ay si President Bongbong Marcos po, mga kababayan. Ngayon po, kailangan pa po ba natin questionin yung kanilang total naman po, sabi niya request ng 500 million pesos. Total naman po, nasabi niya po doon, mga kababayan ko, nasabi niya po doon na maliwanag na nasabi po nitong kapatid natin na content creator na saan gagamitin ang pondo ng 500 million pesos. Saan nga ba, mga kababayan? Ito po, mga kapatid, painggan mo, dito po nyo ka, liwanagin natin 500 million pesos ang opisina ng Vice Presidente Sara Duterte para sa confidential funds. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang Vice Presidente ang confidential funds? At ano ba ang confidential fund? Sinagot na natin. Ba't kailangan ni VP Sara Duterte ng confidential fund?
Hindi pa ba sapat na rason to para dito? Your words. Ito na, sinagot na natin. 'Di ba? Literally. Kailangan talaga ni VP Sara Duterte ng confidential fund. Bakit? Napondohan ba ng government itong NTF? NTF nga eh, hirap na hirap sila. Sila Asek Loring Badoy, hirap na hirap nga eh. Tinapyasan sila ng budget. Mga kababayan ko. Paano makakagalaw yung mga yan? O ngayon, co-vice chair of the National Task Force and Local Communist Armed Conflict, si Vice President Sara Duterte. Of course, kakailanganin niya yan. Baka hindi rin nalalaman neto ni Mr. Tan, mga kababayan ko, itong content creator na kasama ng tropa natin, na si Vice President Sara Duterte rin ang kauna-unahan na Vice President na may hinawakan na government agency. Government as a agency na katulad ng DepEd. Bukod dun, mga kababayan ko, co-vice chairperson pa siya ng NTF. Now, mga kababayan, tanungin ko po kayo, kailangan ba ni VP Sara Duterte ng 500 million? Of course! Kailangan ni VP Sara Duterte yan. Kailangan niya yan. Paano siya makakagalaw kung wala siyang budget? Paano siya kikilos kung wala siyang budget? Baka hindi nalalaman itong mga to. Kaya alam nila, tapos na yan, makakalimutan ng tao. Pero hindi. Alam ng tao yan. Kakailanganin niya nga talaga yan. Bakit? Gagalaw ba ang gobyerno natin kung walang pondong lalabas? Of course, hindi gagalaw yun. Alam nyo, aminin nyo sa amin, aminin nyo sa sarili nyo, aminin nyo, takot kayo na kumilos yung dalawa. Dahil kapag kumilos, etong dalawa at pinagana yung pondo ng pera ng taong bayan, kahit nga si Franz Castro kahit nga si Raul Manuel takot na takot. At nangingilabot sila dito. Bakit? Unang aasintahin ni Vice President Sara Duterte, alam mo kung anong unang pipilayin niya? Yung recruitment sa loob ng eskwelahan. Second, mga kababayan ko, anong pipilayin niya? Mga kapatid, anong aatakihin niya? Mga kababayan ko, isusunod niya yung mga armed group doon na namumundok, mga kababayan ko. Hindi ba ako nagkakamali, ha? So, sa makatuwid, kailangan talaga ni VP Sara Duterte ng confidential fund. Hindi ko na kailangan sagutin to. Sa bibig niya na nanggaling, mga kababayan. Ito literal. Painggan ninyo, ha? Para sa confidential funds. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang vice-presidente ang confidential funds? At ano ba ang confidential funds? Tinagot na natin yan. Babasahin ko na lang sa inyo ang definition ng confidential funds. Ayon sa Commission on Audit, ang confidential funds ay funds that are pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Tapos ang usapan, sinagot na natin yan. Mga kababayan ko, kailangan ni VP Sara Duterte ng confidential fund. That's it. Wala tayong pag-uusapan. Ako na rin, para sa ikakaalam nitong tao na to, ako na rin na magsasabi sa'yo na kailangan talaga ni VP Sara Duterte ng confidential fund because co-vice chairperson ng NTF-ELCAC etong si VP Sara Duterte. At take note sa lahat po ng mga kababayan natin, ang NTF-ELCAC po, tinapyasan po ng budget yan sa Kongreso at kagagawan po yun ng mga makakaliwang grupo. Kaya para sa lahat po ng mga kababayan natin na hindi nakakaalam, mga kapatid, ito po ang solusyon ng ating Vice President. May nagawa po ba ang NTF-ELCAC? May nagawa po ba para sa bansa natin? Malaki po. Kung ako po ay tatanungin ninyo. Hindi po sumikat ang NTF-ELCAC. Saan, mga kababayan ko? Sa pag-red tagging? No, wala pong ganun. Tandaan po ninyo, ayaw ng gobyerno natin ng ganyang komunistang pamamaraan, ayaw ng ating Pangulo dahil siya rin ang presidente, mga kababayan ko, ng NTF-ELCAC. Kung makikita ninyo, ang co-vice chair of the National NTF-ELCAC, mga kababayan ko, ay si Vice President Sara Duterte. Ito po ay malinaw na kailangan nila ng confidential fund para maituloy yung mga nasimulan noon pa
ng laban ni PRRD laban sa communism. Nagre-request ng 500 million pesos. Tama ka na. Doon ka lang, hanggang doon ka lang.